Mayo ka. Nagkapasalan na ito. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang ikatlong pagbanggi tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Nasa daan sila papuntang Jerusalem, nauna sa kanila sa Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman sa ibang mga taong sumusunod sa kanya. Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, papunta tayo ngayon sa Jerusalem, kung saan ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong pari at mga tagapagturo ng utusan. Siya ay hatulan nila ng kamatayan at bibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Lumapit kay Jesus ang anak ni Zebedeo at sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hinihingi po sana, may hihingiin po sana kami sa iyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ang makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap ng aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismuhan? Mong ibabautismo sa akin. Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kupang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismuhan kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang nagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan yan ay para sa mga pinaglaan. Nang malaman ito ng 10 alagad, magalit sila sa pagkapatid, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga ay namumuno bilang Panginoon sa kanya at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat iwan sa inyo. Salit ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging likod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipilan. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang matali at kanyang buhay para sa ikatutubos na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating
ka namin.